reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Five of Swords. I feel like yung energy mo, nasi-sense ko na andoon yung gusto mong baguhin yung mga nangyayari or nangyari na hindi maganda sa nakaraan. May mga sitwasyon na gusto mo nang alisan, tanggalin yung sarili mo doon sa mga hindi magandang or nangyayari na hindi maganda para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, nakita ko yung pinupunuan mo, binibigay mo yung makakaya mo para maabot yung pangarap mo. Andun yung kahit anong mangyari, gagawin mo yung makakaya mo dun sa sitwasyon na yun. Andun yung happiness na ibibigay sa'yo, na darating sa buhay mo. Nagliliwanag na kagandahan or magandang pangyayari. Some of you pwedeng nagkakaroon na ng healing yung mga nangyari sa past. May mga tinitingnan ka dito na gusto mo pang marating sa buhay. And nakikita ko na nagiging independent ka na. Nagiging masaya ka dahil nagkakaroon ng financial na grow para sa'yo. Maring something here about travel na iniisip mo or something na pwedeng nasa malayo. Na pwedeng someone. This person is kinda grumpy. Alam mo yung wala siya sa mood. Pero itong taon na to kasi siya mas matanda sa'yo. Pwedeng magulang na nagbibigay ng advice sa'yo. Sometimes napapagalitan ka, napagsasabihan ka, or person mo. Pwedeng person mo na palaging nagagalit, palaging galit. Kung ikaw naman ito, maaaring something here na may mga iniisip ka na para sa'yo mas makakabuti dun sa buhay mo or dun sa sitwasyon. This person wants to share kung ano yung natatanggap niya, kung ano yung nare-receive niya, ibabahagi niya, ibibigay niya. Some of you, nakikita ko na may tao dito na nanggaling sa yung past na gustong bumalik Kasi itong tao na to pabalik-balik sa buhay mo. Some of you, nakikita ko na sobrang busy mo. Pwedeng busy sa project or something here na passion na ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo. Either pwedeng relationship. Itong tao na to lagi niyang iniisip kung paano niya pa mapapalago ito
paano niya pa mapapaganda yung business niya, mapapaganda yung career niya. Even though, ando naman na nagiging stable lahat. Nagiging maganda yung pasok nung pera para sa kanya. Clarify natin ang the star, Ace of Wands, and Three of Cups. Very passionate. Sometimes you need to relax and chill para naman hindi naman masyadong, alam mo yung minsan kasi pag now over ano ka na rin, work or something here na nawawala na, hindi mo na i-enjoy yung buhay. Kailangan din i-enjoy mo yung buhay. Or pwedeng magkakaroon dito ng pagsisimula ng magiging mag-aayos, mag-uusap, magkikita. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Three of Wands and Page of Swords. Inaalam mo kung kailan babalik. Or something here na may pinag-aaralan ka Nasa malayo Diba? Titingnan ka nasa malayo. May mga bangka pa dyan Makikita mo yung bangka Diba? Maaaring inaalam mo kung ano na nangyari. Something here na pinag-aaralan mo. Hanapin natin King of Swords. Three of Cups and Two of Pentacles. Hindi ba lagi siyang lumalabas? Naguguluhan ka pa kung handa ka na bang makipag-usap, makipagkita, makipag-ayos. Hindi ka pa handa Harapin natin ang Knight of Wands. Queen of Pentacles and King of Wands. Itong tao na to, kung dati mapaglaro siya, unti-unti siyang nagbabago This time, nare-realize niya unti-unti yung mga mali niya. Kasi nakikita niya na andun yung ginagawa mo yung pagsusumikap Yung part mo. Nakikita niya na successful kang tao Career-oriented. And itong tao na to, gagawin niya lahat ng makakaya niya para makuha yung attention mo. Clarify natin the Sun. Knight of Cups and the Tower. This time, mayroong kung ano man yung nangyari na hindi maganda sa past, magkakaroon ng new beginning dito para dun sa pag-ibig. Itong tao na to wants to show yung nararamdaman niya. Gusto niya ipakita yung pagmamahal. Yan di ba? Harapin natin the World. Two of Pentacles and Six of Cups. Meron ka ditong hindi makalimutan na tao. Or, babalik siya pero itong past mo, naguguluhan pa siya Yung past mo, hindi siya, kumbaga babalik ba ako o hindi? Baka hindi na niya ako tanggapin Pag once na bumalik ako, baka hindi na niya ako mahal. Nagdadalawang isip siya. Clarify natin ang Six of Cups. The Devil and Knight of Pentacles. Talagang nag-away kayo. At pwedeng pinag-awayan nyo is pera. Sobrang busy. Wala ng oras.
Hindi na naibibigay, kung ano yung mga panahon na gusto, dahil maraming ginagawa. Diba? Clarify natin ang King of Pentacles. King of Wands and the Hangman. Pwedeng something here na pinag-isipan mo mabuti. Pero nahirapan kang kumawala dito sa tao na to. Hindi mo hindi ka makapag-umpisa, hindi ka makagalaw. Andun ka lang palagi, hindi ka, kumbaga feeling mo na nakastuck ka dun sa tao na to. Kasi may mga bagay or sitwasyon na nakikita mo na ginagawa naman ng tao yung best or naibibigay yung some na gusto mo, na pangangailangan mo. Very passionate. Kumbaga fiery. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Wedding. Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect, and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love's power. Continually breathe life into the faith in love. Dearest one. Napakaganda ng message, diba? Yung wedding, yung pagpapakasal or yung kasal, para sa atin is, ano siya importante. Kailangan nandun yung pagrespeto sa isa't isa. Yung commitment, yung handa ka na harapin kung ano yung pagsubok na darating sa inyo. Kumbaga, hindi matitibag yung relasyon. Yung dalawa kayo na hinaharap nyo yung pagsubok. Yung pagmamahal na hindi nawawala kahit anong mangyari. And yung pagpapakasal kasi parang ano siya mahalaga siya sa bawat relasyon. Though hindi naman lahat naniniwala sa ganun, pero actually, yung wedding kasi, lahat ng babae, pangarap yan. Kahit pa sabihin mong ayaw niya, nandun yung ayaw niya dahil may kinakatakutan siya, pero dun sa taong mahal niya, pag inoffer yan, talagang tuwan-tuwa, masayang-masaya. Iyon na yung pinakamagandang araw sa buhay niya. Kasi yung pagmamahal, napapatunayan lang talaga kapag once na inoffer na sa'yo yung pagpapakasal. Though mahirap na siya alisan kapag talagang hindi na kayo nagkakasundo. Pero mahalaga talaga siya sa bawat relasyon. May mga pagsubok kayong pagdadaanan, pero kailangan yung magkasamang malagpasan yun. Kasi nga 'di ba, yung pagmamahal, sinusubok yan ng tadhana kung gaano kayo katatag. Basta magdasal ka lang palagi, alagaan ang iyong sarili at gawin mo yung best mo sa mga kaya mo, sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. At itong yung reading, Aries, kung naka-resonate ka, comment down below. Thank you for watching.